Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video po, so pag-uusapan po natin yung unoriginal content at kung paano po mag-report ng or mag-appeal kung halimbawa ay sa tingin nyo na wala kayong violation or wala naman kayong unoriginal content dahil lahat ng inyong videos ay sa inyo. Well, kung ganun pwede tayo mag-appeal. Pero kung halimbawa naman yung mga video nyo ay hindi sa inyo at wala kayong ginawang enhancement, automatic po talaga unoriginal content yan. So, kung paano mag-reach out dun sa customer service, tara turuan ko kayo. So, ganito lang po para magpa-review tayo kung paano or mag-reach out dun sa customer service ni Meta kung paano maghingi tayo ng tulong. So, punta lang po tayo sa ating monetization, sa ating dashboard. Ayan. Guys, nakikita nyo ba guys? Dito po, pumunta po tayo sa support. So, dito sa ating dashboard, sa baba po niya dito, sa support, punta po tayo, click po natin yan. So, sundan nyo maigi guys kasi makakatulong to sa inyo kung paano mag-report or makipag-usap sa customer service ni Meta. So, nandyan na po tayo sa support. Punta tayo sa ating monetization. Ayan. Click po natin yan. So, guys, so nandito po lahat ng mga issue category. So, kalimbawa, kung gusto nyong basahin yung program eligibility, so, making money with Real, so nandyan na po yan. Making money with Star, policy guidelines, so nandyan na po. Manage payout, kung may payout issue, pindutin nyo lang po yan pag may payout issue kayo. So, dyan po tayo. Yan po yung mga pipindutin natin. Okay? So, kung halimbawa naman po, sa ano tayo, sa policy guidelines. So, kasi since nga ang unoriginal content, dun po yun sa pasok sa policy guidelines natin. Ibig sabihin, meron tayong hindi nasunod na mga policy ni Meta. Okay? So, may mga video tayo na na-upload na hindi sa atin or else hindi natin ginawa ng enhancement. So, pasok po yan sa policy guidelines. So, punta po tayo dyan. So, guys, pwede tayong mag-appeal, appeal the demonetization of decision. So, pwede tayong mag-appeal kung alam natin sa sarili natin yung mga video ay atin at sarili natin. So, dyan po tayo mag-appeal, okay? So, i-click po natin yan. So, ayan lang po, mag-appeal tayo. So, in case ito lang po, mag-a-appeal po tayo basta yung video ay sariling atin at original at bakit tayo na-demonetize. So dito po ha. Pero kung halimbawa po yung mga video na ano natin ay ninakaw lang po natin kaya tayo na-demonetize, wag na po kayo mag-appeal, wag na po kayo magsayang ng oras dahil hindi din po yan ano po yung appeal nyo. So ito po pag pumunta po tayo sa appeal the demonetization decision, so ito na po siya sa i-click po natin yung form. Ayan, mayroon po tayo diyang form. Content violation, you can submit appeal. So dito po, click po natin yan. Ayan. So pag halimbawa po sa content, ayan, or sa partner monetization po tayo, policies. So, depende lang po sa inyo. Example, sa content po tayo. Kung alin yung nagkaroon ng violation. So, dyan po tayo mag-a-appeal. So, yung link ng page, ano nyo po dyan, i-submit nyo po sa una. Yung link ng page nyo. Then, yung pangalawa po ay yung video na nagkaroon ng policy issue or nagkaroon ng violation. So, ganun lang po. So, back to ano po tayo? Back to unoriginal content po tayo. Ayan. So guys, dito po sa limited of originally content guidelines. So nandito po lahat. Pwede nyo pong basahin. So ano-ano ba yung mga original content? So, ayan. So nakalagay po dyan example content. Ayan yung mga new episode clips or thriller of show by the producer or talent or network. So ayan po. Basahin nyo na lang po ha. Meaningful enhancement content. So ayan, magkakaroon po ng meaningful enhancement. Yung kagaya nga ng sinasabi ko, pwede tayo mag-upload ng video ng iba, pero lagyan po natin ng meaningful enhancement content. So yun po yung sinasabi dito. So yun na nga, example na lang, magbibigay tayo ng video reaction. So isasama natin yung sarili natin at explain din natin doon
sa video kung anong meron doon. So i-enhance natin, dadagdagan natin ng explanation about doon sa video or komento, di ba? So in that case, hindi po magkakaroon ng unoriginal content kasi nga nilagyan natin ng meaningful enhancement content. Ayan. So guys, pag in case naman na nagkaroon tayo ng unoriginal content, so na-delete na natin lahat at deleted na po yung mga video na hindi sa atin, na wala naman tayong nilagay na enhancement, so po pwede tayong mag-request ng review, mag-chat po tayo, live chat po dito or mag-email. So guys, pwede po dito mag-email ha. Ayan po oh. So ibabalik ko lang siya. So pagka nandito po tayo, ayan na po oh. Punta lang po tayo sa support. Pag nasa support po tayo, punta tayo dito sa monetization. Ayan, pag nasa monetization na po tayo guys, pumunta po tayo sa policy guidelines. Ayan. So pag nandito na po tayo sa punta po tayo sa unoriginal content guidelines. Sa original content guidelines pala, sorry. Ayan, i-click po natin yan. So guys, kung sa tingin nyo na delete nyo na po lahat yung mga possible, yung mga picture na may logo, may mga logo ng ibang apps, lahat po na-delete nyo na, pati yung mga video na hindi sa inyo na in-upload nyo, na-delete nyo na. Kung sa tingin nyo po deleted na po, pwede po kayong mag-chat dito at magpa-request kayo ng review. So ganun lang po, or mag-email po kayo. So nagre-response naman po sila dyan, lahat ng queries nyo magre-response sila. So ganun lang po, kasi alam nyo guys, yung unoriginal content hindi natin matukoy kung aling video yung mayroon tayong violation. So unlike po sa mga plug content, sa mga plug content ka na di-determine kung alin yung nagkaroon tayo ng violation. So sa unoriginal content hindi natin ma-determine kung alin doon. So kailangan nating isa-isahin yung ating mga video para ma-determine natin kung alin doon yung unoriginal content na hindi sa atin. So maging aware na lang. So alam din naman natin sa sarili natin na bakit tayo nagkaroon ng ganon. So sabi nga, mag-upload lang tayo ng atin original para hindi tayo magkaroon ng ganitong violation at hindi bawiin yung ating mga monetization tools. So I hope po may natutunan kayo for today sa aking tutorial. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-PM sa akin, at kung available po ako ay willing po akong sagutin ang inyong mga katanungan. Okay? So follow nyo po ako para sa marami pang update and tutorial. So maraming salamat and have a nice day po. Bye bye!